Magandang araw sa lahat. Kami nga po pala ang pangkatatlo. Ako nga po pala si Ginoong Mark E.J. Avila Dueñas at kasama ko na mag-uulat sa video na ito ay sina Ginoong Lavisores, Binibining Mendoza at si Binibining Royo. Ngayon, dumako naman tayo sa pagsasali ng dula. Ang pagsasali ng dula ay isang masalimuot na proseso ng paglilipat ng isang akdang pampanitikan mula sa orihinal nitong wika patungo sa ibang wika na hindi mawawala ang mensahe, emosyon at mga dialogo na mahalaga sa dula. Dahil ang dula ay itinatanghal sa entablado at pinibigyang buhay ng mga aktor, mahalaga ang pagsasali nito ay maipasa ang damdamin, kultural na konteksto at intensyon ng orihinal na manunulat. Bakit nga ba isinasalin ang dula? Una, pagpapakilala sa dayuhang dula. Pangalawa, tugon sa paghina ng mga mag-aaral sa wikang Ingles. Pangatlo, panawagang bumalik sa sariling wika at kultura. Pang-apat, paglalapit sa dula sa masa. At panghuli, pagsubok sa limitasyong itinakda ng lipunan. Ano nga ba ang tatlong bahagi ng dula? Ang tatlong bahagi ng dula ay ang yugto, tanghal, at tagpo. Ang yugto, ito ang bahaging pinanghahati sa dula. Inilalahad ang tabing bawat yugto upang makapagpahinga ang mga natatanghal, gayon din ang mga manonood. Ang tanghal, kung kinakailangan magbago ng ayos ng tanghalan, ito ang ipinanghahati sa yugto. At panghuli naman ay ang tagpo. Ito ang paglabas-masok ng mga tauhang gumaganap sa tanghalan. At mayroong iba't ibang uri ng dula. Una na riyan ay ang trahedya. Ang trahedya ay nagwawakas sa pagkasawi o pagkamatay ng mga pangunahing tauhan. Komedya. Komedya ang wakas ay kasiya-kasiya sa mga manonood dahil nagtatapos na masaya sapagkat ang mga tauhan ay magkakasundo. Ang melodrama naman ay kasiya-kasiya din ang wakas nito bagamat ang uri ito'y may malulungkot na bahagi. Ang parsa, ang layunin nito'y magpatawa at ito'y sa pamamagitan ng mga pananalitang katawa-tawa. Ang sainete naman ay ang mga karaniwang ugali ang pinaksa dito. Ngayon, dumako naman tayo sa mga elemento ng dula. Una, ang banghay. Nakapaloob sa banghay ang paglalahad, ang kaguluhan at ang kakalasan. Ang paglalahad ay isang tuwiran o pakihiwatig na panimula. Sa bahaging ito, ipinapakilala ang mga tauhang lugar, panahon, tunggalian at mga maaaring maganap sa kabuuang aksyon. Ang kaguluhan, sa bahaging ito, lumilinaw at nababago ang pagkatao ng pangunahing tauhan gaya na rin ng kanyang pakikipagtunggali sa anumang balakid ng kanyang kinakaharap. At ang panghuli naman ay ang kakalasan. Sa bahaging ito, nagluluwag ang dating masikip at matinding pagtatagisan ng tauhan o ng mga pangyayari. Ang pangalawang elemento ng dula ay ang tauhan. Kung babatayan ang pangkahalatang paghahati ng tauhan, binubuo lamang ito ng dalawa. Ang tauhang nagbabago habang umuunlad ang aksyon sa dula at ang tauhang walang pagbabago mula sa simula ng dula hanggang sa matapos ito. Ang huling elemento ng dula ay ang dialogo. Ito ay may dalawang katangian. Una, ito ay gumagamit upang maipaalam sa mga manonood o mambabasa ang mga nangyayari na mangyayari pa at kasalukuyang nagaganap sa isip at damdamin ng tauhan. Ikalawa, ang pagbitiw ng dialogo ay kinakailangang mas malakas kaysa normal na pagsasalita. Dumako naman tayo sa kahalagahan ng pagsasali ng dula. Ang kahalagahan ng pagsasali ng dula ay nakasalalay sa kakayahan nitong iparating ang mensahe at damdamin ng isang akda sa mas malawak na madla.
Sa pamamagitan ng pagsasalin na ipapahayag ang kultura at tradisyon ng isang bansa na nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa konteksto ng dula. Bukod dito, ang pagsasali ng dula ay nagpapalawak ng oportunidad para sa mga taong nakararanas ng iba't ibang anyo ng sining at ang mga kwentong mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Joanna Mar Mendoza, ang magtatalakay sa pagsasali ng prosa. Pagsasali ng prosa. Prosa o tuluyan. Ang uring malikhaing pagsulat na gumagamit ng pangungusap na tuloy-tuloy. Kabilang sa prosa ang maikling kwento, nobela, sanaysay, talambuhay, anekdota at iba pa. Ang salitang prosa ay isang salitang Latin na nangangahulugang diretso at walang paligoy-ligoy. Ang prosa o madalas ring tinatawag na pananalitang tuluyan ay isang anyo ng pagsulat o pananalita. Sapagkat ito ay walang natatanging ritmo o metro. Ito ay inihahalin tulad sa pang-araw-araw na pananalita o komunikasyon. Ito rin ay nagsisilbing paglalarawan sa uri ng panitikan na hindi ginagamit sa teatro or tula. Ang tuluyan o prosa or sa English ay prose ay nabubuo sa pamamagitan naman ng malayang pagsasama-sama ng mga salita sa mga pangungusap at pagtatalata. Hindi limitado o kaya ay pigil na ang mga paggamit ng mga pangungusap kabilang ang mga maikling kwento, nobela, dula, alamat, pabula, talambuhay, sanaysay, balita at editorial sa mga tuluyan o prosa. Dalawang uri ng prosa. Ang una ay katang-isip, pangalawa naman ay di katang-isip. Halimbawa ng tuluyan. Una ay katang-isip o sa Ingles ay fiction. Pangalawa naman ay maikling kwento, pangatlo ay nobela, pang-apat ay drama or dula. Panglima naman ay parabola. Pang-anim ay pabula. Pang-pito ay alamat o legend. Pang-walo naman ay mitolohiya o myth. Pang-anim ay kwentong pambata o fairy tale. Meron tayong mga halimbawa dito. Una ay maikling kwento. Salaysaying may isa o ilang tauhan na may isang pangyayari sa kakintalan. Una ay My Father Goes to Court ni Carlos Bulosan. Pangalawa naman ay Puppy Love ni F. Sionel Jose. Sa nobela naman, isang mahabang salaysaying na nahahati sa mga kabanata. Una ay Para kay B ni Ricky Lee. At pangalawa naman ay No Limitang Hirin ni Jose Rizal. Pangatlo naman ay El Filibusterismo ni Jose Rizal. Sa drama naman o dula, itinatanghal sa ibabaw ng entablado o tanghalan. Una ay New York in Tondo. Sa pabula naman, mga salaysayang ding hubad sa katotohanan na ang mga tauhan ay mga hayop. Ang layunin ng pabula ay gisingin ang isipan ng mga bata sa mga pangyayaring makahuhubong sa kanilang ugali at kilos. Unang halimbawa dito ay ang Matsing at ang Pagong, at iba pa. So, sa kahalagahan ng pagsasalin ng prosa, ang pagsasali ng prosa ay mahalaga dahil ito ay nag-uugnay sa mga tao mula sa iba't ibang kultura at wika na nagbibigay daan sa mas malawak na pag-unawa at pakikipag-ugnayan. Nakakatulong din ito sa preserve ng mga ideya, kwento at karanasan mula sa isang wika patungo sa iba, na nagbibigay halaga sa mga akdang pampanitikan. Bukod dito, ang pagsasalin ay nagpapalawak na akses sa impormasyon, na nagbibigay ng oportunidad sa mas maraming tao na matuto at magpahalaga sa iba't ibang anyo ng sining at literatura. At yun lang po, maraming salamat. Magandang umaga. Ako nga pala si Binibining Catherine, ang mag-uulat sa pagsasali ng tula. Ang pagsasali ng tula ay isang masalimuot na proseso dahil sa pagkakaroon ng sukat, tugma at mga tayutay na kadalasang nawawala sa direktang pagsasalin.
Dapat isaalang-alang ang ritmo, emosyon, at simbolismo ng orihinal na tula. Halimbawa na lamang ang tula ni Francesco Balagtas na pinamagatang Florante at Laura. Isang halimbawa ng maingat na pagsasalin mula sa iba't ibang wika habang napapanatili ang kanyang makabayang diwa. May mga bagay na kinakailangan isaalang-alang sa pagsasalin ng tula. Una, pisikal na anyo. Kung ang tulang isasalin ay kumbensyonal na tumutukoy sa tulang binubuo ng mga sumusunod na elemento, tulad ng sukat, tugma, at sansora. Ang sukat ay bilang ng pantig sa bawat taludtod o linya. Ang mawaluhing sukat ay mayroong 8 pantig sa isang taludtod na ang karaniwang hati ay 4-4. Halimbawa, alin kaya't sinong tao, lubhang malupit sa mundo, ang hinampas ng ganito, kundi lamang isang berba at dahilan din si Eva. Pinakakaraniwan ang tulang may 12 sukat. Mayroong 12 pantig ang bawat taludtod at linya at may hati na 6-6. Halimbawa, ang taong magawi sa ligay at aliw, mahina ang puso't lubhang madamdamin. Inaakala pa lamang ang hilahil na daratnay din matutuhang bathiin. Dumako naman tayo ngayon sa tupa. Isa ito sa sangkap ng mga konbensyonal na tula. Ito ay ang pagkakahawig ng tunog sa huling 2 o higit pang mga pantig ng mga huling salita sa isang saknong o taludturang tula. Sunod naman ang sesora. Ito ang tinatawag sa Ingles na break or pause in a line of verse. Ang sesora ay ang hati ng linya o taludtod. Mahalagang malaman ang mga konbensyonal na elemento ng panulaang Filipino, sapagkat sa pagsasali ng tula, hindi lamang mula sa Ingles patungo sa Filipino, kundi mula sa mga wika ng iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Kailangang mapanatili ang orihinal na pisikal na anyo ng tula. Sa pagsasali ng tula, hindi maiiwasan ang problema na maaaring maidulot ng pagtutugma. Sipiin natin ang sinabi ni Savory hinggil sa problema sa pagtutugma. Anya, rhyme is an infernal nuisance imposes a constraint upon a writer, a constraint which bear most heavily on the essential features of the translator's art, his choice of words. Gayunpaman, ipinalawanag pa rin ni Savory Santiago na ang ganitong suliranin ay napupunan sa pamamagitan ng tinatawag na compensation. Sa pagsasali ng tula, ang diwang nawawala sa isang linya o saknong dahil sa pagtutugma ay mababawi o natutumbasan pa rin sa ibang linya sa saknong o bahagi ng tula. At dyan lamang nagtatapos ang aking ulat. Ako muli si Binibining Catherine Royo. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga binibinit Ginoo. Ngayon ay pagpapatuloy ko ang pag-uulat sa pangkatatlo at ngayon ay dadako na tayo sa pagsasali ng panitikang pambata, paglawak ng depinasyong panitikang pambata. Ayon dito, may 3 paratang sa kasalukuyang produksyon ng panitikang pambata sa Pilipinas. Ayon kay Virgilio S. Almario, dumarami ang aklat pangbata pero hindi umuunlad ang uri nito. Nasabi niya ito noong 2007 at binansagan pa ang produksyon ng may hot pandesal mentality. Ibig sabihin, nagagayahan ang mga tagapaglathala kung ano ang uri at anyo ng aklat pambata na bumebenta sa merkado. So ano ba ang naintindihan nyo? So base ayon dito na ang pagsasali ng panitikang pambata, paglawak ng definasyon ng panitikang pambata ay tumatalakay sa estado ng panitikang pambata sa Pilipinas, kung saan ayon kay Virgilio S. Almario, dumarami ang aklat pambata ngunit hindi umuunlad ang uri nito. Na binansagan niyang hot pandesal mentality
dahil sa paggagayahan ng mga tagapaglathala sa mga sikat na aklat. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong palawakin ang definasyon ng panitikang pambata na kinakabilangan ngayon ng iba't ibang anyo tulad ng pelikula, palabas sa telebisyon at video game, at nagbibigay rin ito ng diin sa pangangailangan para mas malalim na pag-unawa at pagkamalikhain sa panitikang pambata, at upang makatulong na rin sa pag-unlad ng mga bata at sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang introduksyon ng interaktibong e-book at picture book apps. May dalawang mahalagang pangyayari sa kasalukuyan ang nagdulot ng pagbabago sa produksyon ng mga aklat pambata sa bansa. Una na rito ang pag-usbong at pag-unlad ng teknolohiya sa mga mobile game, tablet at internet na nagbigay daan o access sa mga bata sa paglikha ng mga interaktibong e-book at mga picture book app. Tagapanguna ang Bible Publishing sa paglikha ng mga ito. Unang interaktibong e-book na pambata sa bansa ay ang Retelling ng Ibong Adarna by V-Press ng Bible Publishing. Base dito, ang teknolohiya ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mundo ng panitikang pambata, lalo na sa Pilipinas. Ang palitaw ng mga mobile phone, tablet at internet ay nagbukas ng daan para sa paglikha ng mga interaktibong e-book at picture book apps. Ang mga ito ay nagbibigay ng mas masigla at nakakaingganyong paraan para sa mga bata na makaranas ng panitikan. Ang Bible Publishing ay isa sa mga nangunguna sa pagdevelop ng mga ganitong uri ng mga produkto. Ang kanilang unang interaktibong e-book, isang retelling ng Ibong Adarna na nailathala noong 2011, ipinakita nito ang potensyal ng teknolohiya sa pagpapalawak ng pag-abot ng panitikang pambata at sa pagdaragdag ng interes ng mga bata sa pagbabasa. At ang panghuli naman ay ang paglalathala ng mga radikal na aktang pambata. Gayunpaman, kapansin-pansin sa paglalathala ng mga radikal at pangahas ng kwento at aklat pambatas ay nasa taguyod ng mga non-government organization sa tulong pinansyal ng UNICEF o kaya'y nailalahok sa antolohiya ng mga akademikong tagapaglathala, at dahil hindi mapagkakakitaan ang mga pangahas na akda, bihirang makikita sa mga istante sa bookstore ang mga radikal na katang pambata. So, kahit na may pag-unlad sa panitikang pambata, ang mga radikal at panghas na kwento ay hindi gaanong nakikita sa bookstore. Karaniwan ang mga ito ay inilathala ng mga non-government organization o NGO o sa tulong ng mga organization tulad ng UNICEF. Ang mga akademikong tagapaglathala ay naglalathara rin ng mga ito sa mga antolohiya. Ang dahilan nito ay ang mga radikal na akda ay hindi gaanong kumikita. Dahil dito, bihira silang makita sa mga bookstore na naghahangad ng mas malaking kita. Kaya, ang mga bata ay hindi gaanong na-expose sa mga ganitong uri ng panitikan na maaring magbigay ng iba't ibang pananaw at mag-udyok ng kritikal na pag-iisip at sa mga bata.